So mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is April 23, 2026 at tayo ngayon napupunta dyan sa may Dama de Noche street corner ng Yellow Bill po yan, Natividad Subdivision, Barangay 168 Diparo, Caloocan, at dadalhin po natin sa Robinson Cybergate Tower 2 sa may Robinson Service Road, Barangay Ilaya, Mandaluyong po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na ang pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Kumanan sa Evergreen Avenue. Pagkatapos kumanan sa Salvia. Pagkaraan ng 100 metro, kumaliwa. Kumaliwa. Pagkaraan ng 200 metro, kumanan. Pagkatapos kumanan sa Deparo. Pagkaraan ng 700 metro, kumanan sa Kabatugan. Pagkaraan ng 500 metro, kumanan. Meron pa yung lighting, turin at essential vitamins. Kaya kung sa bawat compliment ayos nila, siyempre proud of that mami. Mahal na paalala, Jennifer Zero ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, hindi mo. Problema mo, may ano dapat. Doon talaga mo. Ang gulay, ang inihanda ng ahensya. Nagpapatuloy rin ng kahon-kahon na pagkukuha para sa mga apektadong super. Ang UV Express driver na si Dalino mula Makati, malaking menos kung makakalibre ko ng pagkain na ng 300 pesos na lang kanya. Yung nauwi niya sa pamilya simula ng maranasan ang krisis sa langit. Narito kanyang pahayag. Kumakain nga kami, yung tinitinda ng balot-balot lang. Dahil kumakain kami sa mga restaurant, lalo kami walang iuwi sa pamilya. Usap na almusal, may gulay pa. Hindi na magagalit ang asawa ko, may gulay na kami. Nakakatuwa, marami pong salamat.
mga makipag-dialogo o kumustahan yung mga TNT driver ng araw kasama si Secretary Rex Gatchalian. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Maraming salamat, Trisha Lindo. Dayuhan, inaresto sa NAIA dahil sa pag-iiskandalo. Alamin natin yan mula kay John Garner. John! Dahil i-aresto ang isang dayuhang pasahero sa Nicoy Aquino International Airport matapos manong gumawa ng iskandalo sa departure area ng Terminal 1 ay ang PNP Aviation Security Group. Ang nasabing ng gulo ay Benjes Jeffrey Agios na lalaking Amerikanong biyahero na pag-uusa ng Taipei, Taiwan. Ang pagsugulo ng nasabing lalaki nagsulot naman ang mga Pick up po. pasahero. Sige. Agad na raw nagpunti ang mga tauhan ng Naiya Police Station 1 para mabanat o mapanagsin ang kayusan sa lugar. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Naiya Police Station 1 ang suspect at sa ilalim ng West Constitution kaugnay na paglabas sa Article 155 ng Revised Penal Code o Alarms and Scandal. At yan, balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol of Garner, ECFM. Thank you very much, John Garner. 20 Chinese arestado dahil sa illegal na pagmimina sa Davao Region. Yan naman ang report na ibibigay sa atin ni Marlene Padiernos. Marlene? Dahil arestado ng mga tubuhan ng Bureau of Immigration Region 11 at San Infantil Protection ng Philippine Army ang 20 Chinese dahil sa illegal na pagmimina sa Pansukan, Davao de Oro at Davao City, Davao del Norte kahapon yan, Abril 22. Sa ulat natin sa sobrang illegal na pagmimina ng mga dayuhan sa kasagsagan ng operasyon ng mga otoridad laban sa mga dayuhang lumalabag sa Philippine Immigration Act of 1940. Pada seksyon na investigasyon na magagawin sa ating mga Chinese pero overstay na sila sa bansa. Nawasin sa investigasyon na matagal na umanong sangkot ang mga naaresto sa small-scale illegal mining sa lugar kung saan pumupon sila ng ginto at isang mineral ore na hinihinala sa pupusin palabas ng Pilipinas. Narakogan din sa operasyon ng Red Equipment, ang pagkakot at mga uniforme kahit tulad ng ginagamit ng People's Liberation Army. Bukod sa paglabas sa Philippine Immigration Act of 1940, may handa na rin ang mga reklamo paglabas sa Philippine Mining Act of 1995 laban sa mga dayuhan. Habang nagpapatuloy ang kumadalimang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy at tawag ng illegal na pagmimina at ang posibleng inscription nito sa seguridad ng bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ito ay sa pang-interesting report, ikinit niyang ng kampo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na hindi lumabas ng bansa ang Kongresista at tinawag na irresponsable ang pagmamakalat ng maling impormasyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Meron pang pahabol na report, Malacanang inaasahang ipagpapatuloy ni bagong Presidential Peace Advisor Mel Sarmiento ang mga programa ng administrasyon para sa pagkakaisa at pagpatataguyod ng mga komunidad. Iyan naman ang balitang kumpirmado sigurado mula sa ating kasama, Malacanang reporter Christian Yuzores. Christian, Dahil inaasahan ng Malacanang na ipagpapatuloy, ibagon talagang Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, Mel Sarmiento, ang mga programa ng administrasyon na nagsusulo ng pagkakaisa at pagulad sa mga komunidad na apektado ng kaguluhan. Itong Miyerkules sa pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa sa pwesto ni Sarmiento matapos palitan ang nagretirong Peace Advisor na si Carlito Galvez Jr. Ayon sa Malacanang, bisbis si Sarmiento ang kanyang malawak na karanasan sa public service matapos magsilbing kalihim ng Department of the Interior and Local Government at Administrasyong Aquino. Nagsilbi ring local government official si Sarmiento bilang kongresista ng Samar at alkalde ng Calbayog City. Bago itinilad ang Peace Advisor, nagsisilbi ring chairperson ng Board of Trustees ng Kalingap Pook Foundation si Sarmiento at dati na rin tumanggap ng iba't ibang matataas na parangal sa kanyang pagservisyo sa publiko gaya ng Order of the Catura at Order of the Catura. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yuzores, DZMM. thank you very much, Christian Yuzores.
Meron pang report, magsisilbing kulungan ni Zaldico nakadepende sa Sandigan Bayan ayon sa DOJ. Yan naman ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Steve Steve. Dahil sinabi ni Judge Secretary Frederick Pita na hindi nangunguna ng gobyerno ang paglalagay sa CCJ kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico sakaling may balikin sa bansa mula sa Czech Republic. Ayon sa kanil, ang pinal-desisyon ay nakasalalay sa Sandigan Bayan. Dagdag pa niya, marami na mga akusado sa mga kasong may kaugnayan sa mga anomalya sa flood control project na kasalukuyang nakakulong sa Quezon City pero hindi maaaring pangunahan ng mga otoridad ang maging pasya ng korte. Ipinaliwanag ni Pita na sa oras na may balik ko sa Ministry ng Pilipinas, magsusumite ang mga otoridad ng Denver ng buwan sa korte. Pagkatapos ng paglalabas sa Sandigan Bayan ang previous order kung saan ilalagay sa detention ito. Binigyan Pita ng kalihim na walang special treatment kay Go at susundin ang karaniwang proseso sa pagtitinig ng mga akusado. Kung ilalagay sa Quezon City Jail, makakasama ni Go ang ibang high-profile detectives. Sabi niya ang dating senador Bong Revilla na kasalukuyan nakakulong sa male dormitory na nasabing pasilidad. Yan ang balitang kumpirmado sigurado ito ang Radyo Patrol. FM. Maraming salamat Steve Ras at sa lahat ng ating mga radyo patrol. At may nangyari, nakareport agad sa CNN. Ang oras 10:20 in the morning. Oras na din sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan at sa puntong ito nabalitaan nyo na siguro dahil nga kahapon ang dami yung developments, news developments yung hearing na hapon sa halos 10 hours yung House Justice Committee dun sa kaso ng impeachment hearing dyan kay Vice President Sara Duterte. Naku, hindi na mga nag-testify, di ba? Pero meron din malaking balita noong hapon na bali umaga dyan sa The Hague, lumabas na with finality yung desisyon kung sino talaga may jurisdiction. So may jurisdiction talaga dyan ay ang ICC. Yan ang desisyon ng ICC Appeals Chamber kahapon. At syempre, malaki ang ito ay welcome development lalo na dun sa mga biktima ng EJK, extrajudicial killing. Makakausap po natin via Zoom at lagi natin nakakasama dito sa DCM and Teleradio ang ina ng EJK victims na sina Crisanto Antonio at Juan Carlos, walang iba kundi si Liore Pasco. Ma'am Liore, si Danny Buenaviole sa programang Kabayan. Ay, good morning po, sir. Ang gandang umaga. Naku, maganda yung ngiti nyo ngayon, Ma'am Liore. So, ibig sabihin, nasaan kayo nung biglang nagdesisyon? Bali, 4 grounds na to with finality, no? So, hindi na pwede i-challenge to sa court, Ma'am Liore. Yes po. Nagkaroon po kami kahapon ng tugwas sa UP po. Okay. Tapos, pero maikli lang naman yung naging di ba? Yung pagpapasa nung desisyon. Mga ilang kayo nandun sa UP, nung mga nanonood kayo, kasama nyo ba yung mga abogado nyo ron? Yes po, sir. Kasama ang mga abogado natin at yung mga pamilya ng EJK victims ng iba't ibang grupo. Napakarami po namin kahapon. Okay. At hindi pa nag-uumpisa, sobrang kinabahan na po kami. Yung parang tigil yung hininga, gano'n. Oo. Sino mga kasama yung abogado? Nandun ba sila, boss na si Congressman Nery? Sila Christina Conti? Sino ba in particular? Conti. Saka si Atty. Nery Colmenares. Saka si Atty. Jojo Macanilaw. Sa kanila. Okay. So, bali, anong naging overall sentiment? Nagkaiyakan ba? Paano ang naging ninyo? Parang namumong damdamin nung time na yun. Yes po. Ako po. May mga sila na lang nag-usap at may mga pinagagawa sa kanya. Hindi maganda or ini-expose siya, kagaya ng sabi natin, na may mga bagay na may kalaswaan at makasiyang extra creditors. Yes. So tayo, sinasabi natin, kung sa certain things, mo yung upo mo, yun naman nakalabas ang iyong bahagi ng iyong katawan at certain things, sinasabi mo na. Pero dito sa systematic or restraint,
tinatawag natin na data visualization, dahan-dahan nilang isasabihin, okay, pwede mo ipakita yung ganyan, kung pwede yung ganyan, hindi. Tapos lalo na, sana ang unang-unang sa ituturo natin sa ating mga anak, itatawag, dapat malaman nila agad na pag ang sinabi ng iyong kausap o kaugnayan sa iyong mga tatlos na yan, ang sinabi, huwag kang palaging maniniwala sa iyong magulang. Yung iba, magulang mo lagi sinasabi, hindi naman tama ito, masaya. Pag ganun, para magkakita. Para magkakita, merong demonyo sa kaliwa mo. Kaya parang, pag ganun na, lingway, dapat alam ng mga bata, anak, pag yun ang narinig mo, o sinabi sa iyo, o yung message sa iyo, alam mo na agad na hindi magandang intention. Sabi ni Mark kasi, Dok, ikaw din. Sabi ni Mark daw, yung si ba, o yung mga AI, yung parang pagka every time ano ka sa kanya, nasabuhi ka sa kanya, eh parang nagiging kaibigan mo na siya, kilala ka niya na, so pati yung mga sagot niya sa'yo, ano na, yung akmang-akma na doon sa gusto mo sanang marinig. Parang may kakampi ka. Ano ba yun? Meron siyang tawag na digital profile. Kung ano yung dati sa iyong computer, makikita niya na yun ang lagi so, pag nag-AI ka, ang muling mo, pag-iisa yun, na ipaprofile ng tao. So yung lagi, along that line of thought, yun yung sinabi mo sinisili. Yun ang gusto mo, yun lagi ilalabas. Para ka na talagang merong best friend. Exactly. Fairness kay AI, hindi naman siya nagpipig, hindi mo siya predator. Pero, yun nga, parang paano kung bata magsumbong. Magsasabi, ang sinasabi niya, siyempre siya tama. Kasi ang AI, wala namang commitment pa sa yung kinabukasan. Oo nga, oo. Wala siyang commitment sa tamang practice. Hindi yun. Wala siya doon. Nakakatakot yata yung sa mga, meron silang mga private chat na doon pumapasok yung mga matatanda na pala nagbabata-bataan. Ay, sabi di ba nakikita eh? Oo. Sa mga private group chat, doon yung sinasabi siguro nito doon sa kanilang Digiverse na hindi na natin mapasok. Nasa labas tayo ng universe na yun. Hindi natin sila kaya Yes. Kasi dyan sa sitwasyon na yan, meron silang anonymity. And they can assume personality or character. So, as young as 8 years old, ay kayang i-train mo ni Susan na sinasabi na ano na siya, yung nakakatukoy siya ng scammer, ay pwede rin ba ang 8-year-old na bata, ituruan natin magsipak din ng predator, sexual predator. Pwede rin Wala ng bata o year old sa social media. Kasi tama nga yung mga bansa ng mga Australia, tapos yung mga Nordic countries, yung Sweden, Denmark, Finland, Norway, including Spain naman, sa bawal Yes. tayo naman, tayo, gusto natin bumili ng mga iPad, bumili sa mga schools. Alam niyo pa, sa Australia, yung use of gadgets hindi allowed in school. But in Spain, Sweden, countries around India, even kaya ba, books, itong libro, buong libro, at ang paper Ano yung nakikita nilang long term na itutulong magandang itutulong sa bata. ang iyo kasi magdamot ng mas malayo ka so mas deeper siya when actually we don't usually are the internet mga e-books na yan mas short na so ano pinakaiba nila mas capable siya ng critical thinking kasi yung libro natin kaya busulatan diba? Bawa pwede na gumawa sa limong mnemonic gumagawa ka ng paano mo siya maalala gumagawa ka ng food mo
Tapos, pagka, how you put it in your memory, then that's an association memory. So, ano yun? Yung pinapasok ko yung magpapini na ano lang, nasa bandang kaliwa ng ibigin, nerd ko yan eh. Sa bandang taas, bandang baba, ganyan. Pero siya ganon. Whereas in your ebook, sa flat, yun lang siya. So, wala siyang dagdag kung paano idadagdag sa memory mo. Meron ka mga, yun, by association, wala na yung aspect niya sa flat page. So, yan nawawala na agad. Tapos yun, again, sabi ko na susulat ka, nag-notes ka, yan ay nakakadagdag sa iyong memory. Pero pag naka-book ka, wala yung ano yan. So, short term, hindi siya masyadong, hindi malalim ang paglalagay mo sa iyong pag-alala. Kinabukasan, kung kailangan mo siya, hindi masyadong mag-easy na dodroin. So, yung memory na yan ay mababa. Kaya pagka kailangan mo mag-analyze, yung physical thinking, hindi ganun kagaling ang mga bata na yan. Kaya bakit yung mga matatanda dati, ang dali yung analysis nila malalim kahit hindi hanggang high school lang naman sila. Hindi yun natin doon, it's how you learn it. The other thing is, kapag tayo yung nag-aaral ng sa atin, mas kailangan natin ay puro at paaralan. Maraming bagay yan ito. Matipid, ba yung kaklase mo, tuturo sa'yo, mag-break mo, diba? O, paano makakuha yan? Paano mo yan nakupan? Pag naka-hiccups ka, hindi gano'n ka, nawalan mo rin. Tsaka yung mga bata ngayon, kakapal na mga salamin, Ang dami, bata ngayon, karamihan nakasalamin na to. kasi di ba may mga tuluan, ano yung Tapos tuluan? tayo natin magamit ng yung ating gadgets na yan. Yung mga bata, ang kanyang development na ay nagiging mayong siya. Mag-nearsighted. So, laging kailangan ko yun ang salamin. Hindi nagde-develop yung dapat. Kasi yung eyeball na yan, nagde-develop pa yan. Eh, kung laging malapit, kailangan mo lang tingnan. At dito nga, dahil nga naka-gadget ka, kung gadget ka, kahit yung laro mo gadget ka, eh, di lalo ka nagiging, hindi mag-develop yung mata mo para sa malayo-layo pag-tingin. Nakukupa pa. Mga Exactly. Upa. So, napaka-importante yung nasasanay yung pag-usapan natin na nasasanay ang mga bata sa number one, sa mga topic na hindi naman dapat. Tiyak man, ito sila. Diba tayo, may bata. Diba tayo is nag-iingat sa ating mga sinasabi sa ating mga sa ginagamit kapag may bata? Eh, yung mga bata, sila na ngayon na mayroon silang access sa mga bagay na hindi tama. Tapos sinasanay sila ngayon ng whoever else. Kahit hindi intended, dahil na-expose sila, akala nila tama. Yung meron tayong na yung kakumadan ng isang katawan ng tao ay hanggang doon lamang maaaring expose sa isang batang lumalaki. Eh pero ito nakakakita sila ng kumalitan ng ilan nila. At hindi lang yun. Ano action mga yung public na, hindi tayo sa public yung affection, pero Bahan, dito, dami. Parang basta nagugulat ka nga eh. sa Magugulat ka doon. Kasi may mga pati may mga content creator din na ano ng mga pinaglalagyan. ay sinabi nyo, totoo yan. Kasi hindi naman lahat ng content creator ay merong moral. Wala, moral authority. Meron ba silang moral principles na ina-uphold? Meron ba silang sacrifice? Wala, baka content lang. Eh kaya i-access ng mga bata yun. Maghawak ko na yung nila yung cellphone. Ayun, yung mga games daw yun, parang ano, Terminator na. Parang reality. Ay, nasa totoo yun. Maaga sa early 1990s pa, gano'n sila eh. Yung pang sinasanay ang mga bata sa mga ibang klase ng violence. You know, meron pa nga dati, meron pa nandiyan pa siya. Na ang points mo higher, na sinatamaan ang sinasasagataan nila, yung mga church movers. May points yun, yes. Tapos yung meron pang games na mas mataas yung points yung bang yung narinig mo na sasagataan yung tumutulong yung mga moto. Imagine yung ganung klase ng mga games na nilalagay ng isang bata, young as they are,
na parang ang makasagasa o makapanalik yung namamarin ng mga nagsisimba o ganito, eh, tingnan mo yung how yung ating conditioning, dahan-dahan, akala mo games na innocent as it you may think. Pero actually, it is actually conditioning your child, desensitizing your child to violence. O ay nag-start na maging games. Kaya gradual decision towards violence. Pag hindi na masyadong exciting yung virtual lang, baka lumaro sa utak niyan. Ano kaya gawin ko sa totoong buhay? Yung mga mass shooting na ganyan, ano? Ito, nga, gaya itong ito, yung huli dito sa may Mexico. Mga turistang namamasyala ang ngayon po ito. Oh, Mina-shooting. Oo. In most of the violence na nagawa before, when they studied yung profile ng mga nanakit na iyon, nakita nila na ito ay may mga, bukod sa mga depressions nila, pero silang history, nakita doon, na madalas silang pagkikita sa mga sites ng games na encouraging violence. Anong pwede natin gawin, Doc? Ayun, nandiyan na kasi talaga, o may gadget yung anak, o ano pa? Iskahin na ba natin? Ano? Kasi parang nga imposible nang i-supervise mo siya every time. Para namang, buti, swerte mo kung housewife o houseband yung isa, yung may magbabantay talaga. But sometimes, lahat nagtatrabaho, lahat busy. Yes. Dahil pa kung paano mag-aatid, susundo. Oo, yes. Pag iba niya yung present, nandun yung magulang, pero masisiyaw, itong wakong parang hindi ka nakakasunod, hindi ka mag-inay. You know, even that. Pero again, step up. It will take about 2 weeks to a month mo na may problema. Sinanay yun sanay na siya. Yung withdrawal of that you mentioned earlier, Sandy at Mark, sabi yung addiction. So pag Super saya na Sabado muli ang inihatid ng Barangay RS 97.1 at Susa Radio DCWB na naganap na Super Barangay na puno ng good vibes at giveaway kasama ang Barangay RS DJ na sina Papa Ace at Miss Malaya at ang Super Radio DCWB Anchors na sina Rowena Salvacion at Weng de la Peña sa ating mga kabarangay sa Bliss 3 Open Park, Barangay Baybunga, Pasig City. Hindi rin nagpahuli sa pag-good time ang ating mga kabarangay na todo bigay sa kantahan kasama ang GMA Sparkle Artists na sina Kim Perez at Riel Lumadilla. At congratulations naman sa lahat na masuswerteng nakapag-uwi ng mga papremyo. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Barangay Baybunga hanggang sa susunod na Super Barangay. Mga kapuso, abangan at mga barangay nyo na ang susunod naming bibisitahin. Stay tuned sa Barangay RS 97.1 at Super Radio DCWB. Ang Super Barangayan ay inihatid sa atin ng Big Time G. Big Time G, sulit sagad sa sarap. Sangguniang barangay ng Barangay Baybunga, Pasig City. Super Radio DCWB, 594 at Barangay RS 97.1. Forever! Mas pinalakas, mas pinalawak na pagbibigay ng kalabang pangkalusugan. Hiling Galing with Doc E. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga, kasama si Doc Eminel Calvario. Mapapanood sa GTV. Mapapakinggan din ang Hiling Galing with Doc E sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hiling Galing with Doc E. Nationwide na sa GTV, DCWB at Super Radio. Super Radio, DCWB. Balitang tama, balitang totoo. Usap tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Ngayon po sa maglulusot po ng bloodletting activity ang World Nation Society Church of God sa April 23. Oy, today, 2026, araw po ng Huwebes. Ngayon yan, gaganapin po ito sa ground floor activity center ng Ayala Malls, Manila Bay na matatagpuan sa Macapagal Boulevard, kanto ng Asiana Avenue, Baclaran, Parañaque City. Ang simula po nito ay alas 10 ng umaga at tatanggalang alas 4 ng hapon, makaisak at magdunit ng dugo para sa mga nangangailangan, mga kapuso. Usap tayo! Super kwentuhan with Mark and Susan. Okay, grupo ng mga manggagawa naghain ng petisyon para sa dagdag sweldo sa mga manggagawa sa NCR. Christian Panyo, pag-detalye please, Christian.
Nagkain ng 200 pesos sa wage hike petition para sa National Capital Region. Ang grupong kapatiran ng mga union at sumahang manggagawa sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board ay sa grupo ang mataas na institusyon doon ng Managing ay isang super basic event na nangangailangan ng 200 piso na aumento sa sweldo ng mga manggagawa. Naliwanag si Ray Almendra, Pangulo ng Kapatiran, base sa mismong datos ng PFA o Philippine Statistics Authority, ang kasalukuyang 695 pesos na minimum wage sa Metro Manila ay may aktual na halaga na lamang na abot sa 539 pesos and 80 cents na katumbas ng pagkalugi ng mga manggagawa ng 155 pesos and 82 cents mula pa noong 2018. Dagdag pa ni Almendra, lahat ay nagtaas kabilang na ang tingin sa kuryente ngayong April habang ang sweldo ng mga manggagawa ay nabago na. Bukod sa aumento sa sweldo, bilang sa panawagan ng grupo ay ang mas mataas na ayuda para sa informal workers sa pamabuti ng Public Employment Program ng susundin ng excise tax at pagtanggal ng VAT sa langis. Ako, Chris Sanmani ng Facebook sa radyo. Dito ko si Balita. Oo. Usap tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Ayan yung mga nag-text dito. Sabi, sa Japan, kasi ang ginagawang foundation ng tao sa tao, yung character. Hindi natin daw sa isip nila yung disiplina. Kaysa doon sa ano yung sa academic. Sabi ko nga, hindi naman natin sa academic. Tingnan mo sa Facebook out. Sabi ko, awa. Hindi, ikaw, sabi ko. Hindi ko naman gagamitin. Tingnan mo na. Ano? Retire ka na nga lang, nagamit mo ba yun? Hindi. Nagagamit lang natin. Matagal lang natin nagagamit dito. Yung madalas, CO2. Carbon dioxide. H2O. Oo, di ba? Hindi mo ginagamit eh, water. Hindi madalas yung iba. Pabili ka ako ng Pero baso. minsan makatagay sa mga nila, makas naka-label yun H2O, di ba? Yun lang. Pero yung iba, hindi na masyado. So, pwede doon na lang sa mga chemical engineering course yan, di ba? Tsaka mga bagay na pwede mong pag-aralan pagka yung ano na, yung nabuo na yung karakter mo maganda. Di ba? Parang ang dali na lang ito follow yun eh, di ba? Lalo na bata, sponge. O yung ano natin ipahigop sa kanila yung magandang karakter. Kaya nalilito lalo sa bata. Dahil kita mga bata-bata, may mga grade school, ha? May mga statistics. Di ba itong terms na nakakita ko? Ngayon, ay, nung time namin eh. Ano? Algebra, elementary. Algebra. May algebra na Elementary. doon sa elementary. At high school na yun. Wow, buti na lang talaga ano, baby bloomer si Susan. Algebra, napakahirap din. Algebra parang college na nga yata yun natin eh. High school, 4th year. Bakit wala kami? Ba't wala kami? Meron yun, 4th year, kasi 10th year yung statistics. Kami nung high school namin eh. 3 hours. Agriculture. Ayun, mas maganda pa yun. Tapos ng damo. Ah, kami meron 1 hour, gardening. 1 hour? Wala na yata ganun mga subject ngayon. Wala na, yung home economics, yung magluluto ka, tuturo ka Oo, magsopa. gagawa ng apron. Gagawan, mananahe. Mananahe, mag-stitch. Isip ko tuloy, kailangan rin ba natin yun? Hindi, magluluto, pwede yun. Mananahe, pwede yun. Pwede, papatahin ko na lang kaya. Kaya ako pamanahin. Parang mas nagagamit mo, eventually, later on. It's the discipline. Minsan hindi yung mismong asignatura yan eh. Yung Tama paano yun. mo iraraos yun ay may tinuturong iba pa. Character building din, Ay, kasi- disciplina, responsibility, di ba? Obligation. Kasi kahit ano ituro mo sa bata, kung wala siyang magandang foundation ng kanyang karakter, discipline, ay talagang mahihirapan ka rin. Ano lang kayo, magtatalo lang kayo lagi. Dahil syempre, pipilit ng bata yung kanya, di ba? Yun ang dapat mong Sabi ko itanim. ano eh, nung dati sa inis talaga dun sa 3 hours na agriculture subject na wala kami ginawa kundi magtabas. Gumawa kami ng plot. Oo, pero nung tumanda ka na, naisip mo, yun actually nag-introduce sa'yo ng pagkagusto mo sa lupa, sa gardening, sa appreciation mo sa mga magsasaka, sa food production. Yun pala ang gamit doon at saka yung nasanay kang magbata. Pero mo may carrot kami. Karet eh. Marami rin palang binigay na turo. Oo,
Sabi, ito, grade 4, may algebra. Pero, hindi kayang sagutin ng teacher. Hindi kaya? Sagutin ng teacher. Problem. Baka hindi naman, di ba kami, kailangan masasagutin ng teacher yan. Kung subject na ako, mga O parang, oo. Lahat ng subject, oo. mga teacher ba gano'n na ngayon? Para, Hindi kasi wala dati- tayong math teacher, ikaw na lang muna. Di ba dati ganun. kasi parang may specialty yung mga teacher eh, di ba? Na ito, ang specialization niya dito, math teacher siya. Oo. Kilala siya. Lahat. Kilala siya, math teacher siya. Music teacher siya, yun. Biglang napunta sa Civica kasi kinulang sa Civica. So ngayon, ang dapat sila, pag ano, parang ang tawag na naging generic. Na lahat dapat alam mo. So yung teacher kailangan, Puno ka kung kulang. so dapat ang teacher mag-upgrade din. Oo. Kung ako yung English major lang, ang may English subject yung tinuturo. Mag-math din ako. Ilan halimbawa tinuturo mo ay science and technology. Alam ka namang kung ano yung science and technology kung graduate ka sa education. So sabihin ng teacher siguro, 1980s. pag hindi na sagot ng teacher yung tanong ng estudyante, mga bata, ay mga smart magtanong eh. Okay. That's our lesson tomorrow. Mga quantum, mga ganyan-ganyan na pinag-uusapan nila. Mga ganyan, tapos sa teacher mo. Pero may bata nga, sabi niya, yung 8 years napakalit, natakal. Sabi niya, may asawa ka na. Ilan? Isa. Isa lang. Bata to. Sige nga, maglaro ka na lang doon. Alam mo yung mga ganun tanong talaga nila eh. Masyado silang, walang katapusan. Dami-dami tapos yung sabi, tinuro niya nga. Alam mo ito, scammer to, scammer. Paano mo nalaman scammer? Kasi naghingi siya sa akin malaking pera, Hingi siya sa akin 2,000, pero hindi ko bibigyan niya. Scammer yan. Ganun. So, pagka ganun siguro, kahit pa paano, hindi mo mapigilan na maglaro, gumamit ng gadget, at least ano siya, literate na siya doon. Tuturuan mo na lang. Digital literacy. Turuan mo na lang. Sabi ko sabi, sanggol pa lang, meron ng discipline. Sanggol pa lang? Oo. Anong discipline ng sanggol? By way of feeding time. Aha. Okay. Wala na dito. Wala pa. Hindi ko overweight si baby. Yan, tanong ba, teacher daw ba dapat tayo mo Tyrol? Ay ba, hindi ko rin nga ako alam. Depende sa sitwasyon ng school. Kung wala, ikaw muna substitute, Ay, di ba? ganun talaga realidad ng mga Realize school na natin natin, eh. hindi ko alam niya, makulang tayo teacher. Anyway, maraming salamat. Papaalam na kami. Tabayan ng Suwag de la Peña sa programa. Anong sa inyo? At kayo nakinig sa Herbena Store, Taytay, Rizal. Cellphone number. Mother ni Ram Delfina na nag-celebrate ng kanilang golden wedding anniversary at ng kanyang dad noong April 19. Si Mama Linda. Congratulations, bali naman ang golden wedding anniversary from your son, si Ram Delfin. Thank you very much for always watching dito sa DCMM Teleradyo. At mga kapamilya, imbitato kayo sa Kapamilya Run 2026 na gagawin naman sa June 14, 2026 sa Philinvest City Event Ground. May 10,000, 5,000, 3,000 at 1,000 dog run, kaya pwedeng sumama ang buong pamilya. Mag-register online, hanapin ang Kapamilya Run 2026 sa Manila City Run, myruntime.com. May early bird promo hanggang April 30, 2026. Ito po ay pagtutulungan ng MNL, City Run, ABS-CBN Foundation at City Government ng Muntinlupa. Tara na, takbo na, kapamilya. Ako po si Danny Banabe, makakasama niyo ulit bukas, Biyernes. Susunod na ho, nagseservisyo Niña Corpus at Jet Batalyones. Bye-bye! Hanggang alas 7 ng umaga, walang humpay na pagbabalita at pag-imay sa issue. Meron ng product sa Super Radio DCWB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, ransya na naman sa pagbabalita at tambalan Joel Reyes Abel at Meron ng product sa Super Balita sa Umaga. Nationwide,
alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Madalitang pagtalakay sa mainit na balita. Hatid ni Rowena Salvacion at Joel Reyes Obel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi maaawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan sa one-on-one, walang personalan. Super Radio, DZBB, Prime Time. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo totoo lamang. Super Radio, DZBB, Prime Time. Sa balita, yan ang aming panata. Super Radio 594, lagi naka-alerto, serbisyo totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang hinihilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. Super Radio 594, kapatong Pilipino, lahat Super Radio. Servisyo totoo, walang hinihilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. April 23, 2026, Thursday. Nagkagawa ang Pilipinas at Malaysia ng hybrid high-level bilateral discussion para palagapin ang energy security sa gitna ng gera. Siyempre ng silangan, nagpalita ng impormasyon sa nanao ang mga opisyales ng DOE at ng Malaysia Ministry of Economy and Ministry of Foreign Affairs. Pinalatoy sa bayani ko ang epekto ng digmaan sa bilang yung pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayon. Sasabihin ito ni Elon at DOE na binigyan sa ilalim ng commercial transaction Capital Asia ang diesel shipment ng April 21 at hindi government-to-government transaction o government-to-government procurement. Pinagtibay ng dalawang bansa ang commitment sa pagsasanatili ng matibay na bilateral ties at patuloy na koordinasyon sa ilalim ng ASEAN Energy Cooperation. Sinabi ng DOE na binabantayan ng gobyerno ang global development at magpapatupad sila ng mga napapanahon at ang pangakbang para masiguro ang stability, reliability at sufficiency ng ating energy supply. Ito si Giselle Mirgapag para sa DZRH na Pilipinas, ulat sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, Philippine Army, ginit daw po ng NPA. Ha? Yung People's Army po, yung student at iba pang personal na patay sa Negros. Ibalita mo yan, RHTV Gutiérrez Parusaya. Pinindigan ng militar ang dapat ng ulam, kaya sa mga People's Army at napakay na University of the Philippines student, pati ang mga personalidad sa nagyarang encuentro sa Provincia Negros Occidental. Kasi nagtito, ang kumpirma ng 50 student fellowship, nakonsider nila ang isa sa labisyon na napagsiyon na si Alisa Alano. Tapos interview sa libingan ng mga bayani, Philippine Army spokesperson, Gerardo de Mahala, Armando, mga nabanggit. Ito mga student leader, social worker na nanamatay, Gerardo de Mahala, bakit sila sa student na encuentro, kailangan na mga sundalo, kaya din ang Army spokesperson. Salamat sa Navolay. Go ahead, Daniel. Go ahead. Kung kasama ng hindi sila kompetent, tinawag daw sa aksyon ni Defense Secretary Kim Monchidoro ang presensya ng mga nakapatan. Secretary Kim Monchidoro. Nandun yung estudyante, di man kompetent. Obstruction of justice o naitigil gabi ninyo. So kasama dito.
po nakilala rin sa mga napaslang sa nominee ng Kabataan Party List ng Body Control Elections na si R.J. Nicole Ledesma. Sumabot sa 24 na armas sa recover ng 719 Infantry Battalion sa pinagkariyan ng insidente. Ako si Daniel Marosa, Leader H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Daniel Parosa. Samantala, mga proyektong pinondohan naman ng 57.87 billion pesos para sa iba't ibang LGU sa buong bansa todo bantay ngayon ng DILG. Sa detalye, H5 Val Gonzales. Val? May under cross monitoring ngayon ang Department of Interior sa pagkobigan sa DILG. Ang lahat ng mga proyektong dinahan sa mga LGU sa pinangguhan sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Ito ayon sa DILG ay upang matiyak na nagagamit ang tama hindi mauni sa kamay ng korupsyon. Ang mahigit 57 bilyong pisong pera ng bayan ay nilaan dito lang natin sa government. Sabi ng DILG, tatlong antas ng pagbabantay ang kanilang ikinatutupad. Una, ang Surveillance Portal para sa real-time tracking ang crime system na nakapagturi na ng tandaan at ang nakabitang high-risk na proyekto ng GDG Delta. Ang third-party monitoring kasi ang mga civil society organization na nakapagtentay na ng siyang naraang 33 proyektong nagkakahalaga ng 5.8 bilyong piso. Bukod pa ito ang Local Project Monitoring Committee sa report ng DILG from the manifesto sa Davao de Oro sa bagong kalsada sa Barangay Street Montevideo at isang Ronda del Norte sa level water supply sa Norte Studio na naghatid ng tubig mismo sa kakuran ng mga residente sa ilalim ng taon ng National Market. Pinupuntuhan ng LGSF para tulungan ang mga LGUs na ay patupad ng mga halagang infrastruktura sinuhuso na kalimitan ang mga proyekto na hindi nila kayang tukunan. Ako Val Gonzales, Israel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, H5 Val Gonzales. Samantala, bago tayo magpaalam again ang ating pong pakikiramay muli sa pagbigyan po ng ating Miss Avic Amarillo, no? Sa pagpanaw po ng kanyang butihing ama, si Tatay Hernando Amarillo, at ang kanya pong mga laki ay nariyan po sa may Eternitas Chapels and Columbario, no? Sa may Commonwealth Avenue, Batasan, Quezon City, the Chapels, Resurrection and Reflection. Again, our condolences po kay Miss Avic Amarillo. Samantala, patingin lamang po natin ang happy birthday daw, maligayang kaarawan kay DJ Jose Antonio Pepe Ejercito po. Price check or price check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear, or deals at multiple convenience or more. Look at Neo, all your optics, or expert eye care. Up to Neo Executive Optics. Over 300 stores nationwide. Neo Executive Optics. Love your eye. Mas magkita ba nila ang CMA Radio sa Bandang Marso? Ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB. Sikat Maricuato na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay MX 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-daman namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio, DZBB at Barangay MS 97.1. GMA Radio, number 1. Patakasin ang pag-ibig sa pamamagitan ng Rhino Herbal Tea. Makakatulong ito para palakasin ang stamina with proper diet and exercise. 39 pesos lang per sachet SRP. Available rin po sa mga suti katulad ng Mercury, Watsons, Naftalk, HEB at ibang partner na pagkika. Rhino Herbal Tea para lahit at stay. Ang galing, itong matagalan. Parang tayo naman. Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, to be home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. Sa ikawalang pagkakataon, kikilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards
Palawan, Super Radio DYSP. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Kasama si Doc Eminel Calvario. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso. Ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay MS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-daman namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay. EAC Customer Frontline Solution. Ang hiring po namin doon ay voice agent at digital agent. Ang kagandahan po nito, sir, ay senior high graduate pwede na po mag-apply sa amin. Oh, really? Tapos po, voice team leader and digital team leader. Pwede na po sila magsimula mag-walk-in sa Monday sa Renaissance Tower 1000, Meralco, Ortigas. Katabi po ng Ayala City. Okay. Now, Sir Rafi, with the jobs na nabanggit natin, magkano kadaming tao ang kailangan ng MIESCO na yun? So, napakarami po yung kailangan natin ngayon. Good po sa nabanggit sa position na pwede natin magdalay kung Luzon, Visayas at Mindanao province. So, dito po sa Metro Manila, meron po tayo sa Pasig, Katipunan, Aklan, sa Paranaque, at Santa Rosa. Kinakailangan po natin ang napakarami po urgent na dito po kung kaya kaya po natin mas China po kasi. Pero po rin po dun sa mga, for example, dito po makakasay party, sorry po kasi we're pwedeng sabi po yeah, para sa mga problems. Especially dun sa mga field engineers natin. Parang bagay yung yung accommodation sa yes. And then sa design engineers naman natin sa Katipunan. Meron din po tayo mga field representatives na parang motorized po. Oo, nagdadrive po ng motorcycle and four wheels. So kailangan may sariling motor to? Mas maganda as much as possible. Yes. Okay. Kasi nagbibigyan naman po kami ng mga allowances para po sa maintenance bukod po sa kanya. Okay. So, syempre, marami po actually, Taiwan po, pinahal po namin. Yan, meron din po kami sa mga institute projects natin sa Nueva Ecija, Zambales. Yan, meron po civil engineers, mechanical engineers, sanitary design engineers, institutional project control engineers, purchasers, supervisor po, project managers. Yan po yung mga namamahala po ng project natin sa site. Construction managers, design engineers, project engineers, UEC engineers, testing and commissioning engineers, electrical and civil supervisor, line surveyor, mga drivers po natin on site, like operators, and carpenter. Meron din po kami isang business unit sa MIESCO, which is telecom. Located naman po ito sa Another Quezon. So, nangangailangan din po kami ng labor. Figure po, fiber optic splicer, technician para sa telecoms project, lineman, foreman, supervisor para sa telecoms and driver. Yan po. Ang daming pangangailangan, no? Ang daming pangangailangan ng MIESCO, ha? So, it's good to know that jobs are available para sa ating mga tagapakinig. Knowing na tayo nasa crisis. Oo, kasi pag sinabing crisis involved ang Meralco, knowing na electricity, pag sinabing electricity at power, Meralco, siyempre, yan ang unang nasa isip natin. Pero kahit na crisis, talagang may trabaho pa rin tayo. So, yun po yung kagandahan with our company MIESCO. Corporation, kasi nung pandemic, karamihan po ng mga company ay nagsasara at nagtatanggal po ng mga tao. Tayo po, bumubuo pa rin po tayo hanggang ngayon sa mga projects na patuloy po na nagbibigay ng opportunity sa ating mga kababayan. So kung titignan natin kasi very, very essential ang ginagawa ninyo with nation building. So talagang hindi pwedeng baliwalain yung ginagawa ninyo. Now, I wanna ask Rain, syempre, bakit ako dapat maging parte ng inyong tanggapan ng inyong kumpanya? Kasi pag sinabing yes, syempre, alam nila malaking kumpanya ito. Pero, aside from that, why must I be part of the company? Thank you po for that beautiful question. Yes, number 2, go ahead. Ayun po,
it comes to benefits, kamusta tayo? When it comes to benefits po, yung mga nabanggit ko po kanina na voice agent, digital agent, voice team leader, digital team leader, upon hiring po, sila po ay may HMO na agad. Oh, really? Yes. Okay, ano pa? Bukod po doon, bayad po ang overtime. Ayun, very important yung mga yan. Kasi alam mo naman ang mga tagapakinig natin, at this moment, talagang kailangan natin ng trabaho. Ang kailangan natin, alam natin yung papasukin natin. So, now, bilang kayo po ay madalas nakikipag-usap sa mga aplikante natin, what are the tips that you can give out para doon sa mga tagapakinig natin? Let's start with you, Sir Rafi, bilang recruitment. Actually, kagaya po ng mga nagpapakinig kailangan na pag-qualify ka sa trabaho. Willing ka dapat matutunan lahat ng mga kaya mong ibigay sa trabaho. Okay. Kasi, for example, hindi ka naman talaga, for example, minsan, kapag i-interview ka, hindi mo naman talaga alam kung ano yung trabaho na ina-apply. Yes. May mga ganun para pumunta lang Para masabi mag-apply. mag-apply ko. Kahit ano po, kasi ganyan. Pero, nagugustuhan po natin yung mga ganun klase ng personality. Kasi, mas gusto nilang matuto doon sa mga gusto nilang gawin. In short, ang pinaka-tiktok po is, dapat willing kang matutunan lahat. Eager ka dapat matuto. And then, kapag nakapasok ka na doon sa trabaho, kailangan matuto ka rin makinig doon sa mga supervisor. Do your best. Do your best. And then, sila rin yung mas nakakaalam din minsan eh. Nung mga mas magandang gawin. Sila rin yung nakaunang naka-experience. And ikaw naman, Miss Rain, ano ba iahabol mo doon? Dahil Ito pa, sabi ni Attila, wag na lang, wag na rin natin position. Wag na lang ni Attila. Salamat Attila. Pero hindi ka dapat sipon, hindi ka dapat ako. Ang siya ko ni Paul Lancer, kasi baga ako dapat siya para
Herbie Luisco, tiwalang nakukuha ang boto para maiakyat sa Senado ang reklamo impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Luisco sinabing may mabigat ng basihan sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Istorya ni Vice President Sara Duterte palabas ng bansa ngayong araw, hindi natuloy dahil last minute umano nagbigay ng pahintulot ang Malacanang. Vice President Duterte magsusumite ng panibagong kahilingan para sa authority to travel. Desisyon para sa confirmation of charges laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte hindi nila matapos ipasura ng ICC at peacekeeper ang apela ng kampo ng dating Pangulo. At local na leon sa Negros Island, 4 na beses na nagbuka ng ako ayon sa Bicol. Yan ang tinakpan mga balita sa pagbabalik ng super balita sa tanghali nationwide na para na Pilipinas. Ang super balita sa tanghali nationwide na napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12:30 po tanghali na mapapakinggan din sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng Super Radio Cebu, Super Radio Davao, Super Radio Iloilo, Super Radio Palawan at Super Radio General Santos City. Ingat po. God bless po. Mga kapuso, ako po si Mauro Trinidad. Patuloy natin pagsaluhan ang mga balitang nakaka-apekto sa ating lipunan at talakayang tunay na mga uluhan. Patuloy kami maglilikod sa inyo at maghahatid ng balitang walang kinikilingan, walang piniprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Thank you. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo totoo lamang. Superadyo, DZBB, hindi mahuli, hindi makikinga. Superadyo, DZBB, prime time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang kumpay na pagbabalita at naging mais na issue. Meron ng product sa Superadyo, DZBB. Alas 7 hanggang alas 11 ng umaga. Bansa na naman sa pagbabalita at kapanan ng Joel Reyes. Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po.